Hello mga amigo-amiga, guwapo, guwapa. Salamat Panginoon sa mensaheng ito at syempre sa aking Holy Spirit. Sana makinig kayo mga guwapo, guwapa dyan. Nandito ako sa Pahayag 7. Pahayag 7. Babasahin ko lamang po to para sa ating lahat. Pakinggan ninyo. Pagkatapos dito ay may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang humihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayun po. Matatakan. Salamat po kung kayo nakikinig. Amen po. Ay. Sana ano? Alam nyo yung Holy Spirit ko, saan tumuntong doon sana. Ayun o, nasa na. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa. Sana huwag itong mangyari, no? Manalangin tayo para hindi ito mangyari dahil, no? Hindi pa pinapapahintulutan ng Panginoon habang hindi pa natatakan ang mga hintayong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, kailangan tatakan pa ng Panginoon ang mga lingkod ng Diyos. Yung mga 144,000 nakasulat dito. Dito lang ako minto sa dahil nabasa ko na to dati. Kailangan matatakan muna ng Panginoong Diyos ang lahat ng kanyang lingkod. Diba? Naunawaan ba natin to? Pinipigilan pa dahil hindi pa tapos ang pagtatak. Pag nangyari na ang lahat, naku po, manalangin tayo. Kaya kailangan ang ating katatagan sa pananampalataya. Kaya ang ating mga baluti at ang mga bunga ng Espiritu Santo ay ating pananangan araw-araw. Para hindi tayo basta-basta matinag, maging matatag tayo sa araw-araw ng ating mga buhay pag dumating na ang pagbabalik ng Panginoon o kailanman yon o mga pagsubok, matatag tayo. Hindi tayo basta-basta matinag. Hindi katulad nung nagtayo ka ng bahay, yung bahay na tinayo mo, 2 klaseng bahay. Yung isa matatag, yung isa nakatungtong lamang sa buhanginan o sa bundok. Mabilis ng lupay pa, mabilis na wasak. Kaya katulad rin ng tao. Tingnan mo ang tao. Pag matatag tayong nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo basta-basta matinag. Pag yung paniniwala natin sa Panginoon ay paandap-andap lang katulad ng ilaw, wala. Kailangan talaga tayong magkaroon ng katatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. Ating pananampalataya, pag-ibig natin sa Panginoon, sa ating kapwa at magkaroon tayo ng pag-asa na iligtas tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Kailangan natin taglay-taglayin ang lahat ng pananangan, ang lahat ng mga kaugalian ng Panginoong binigay sa atin, yung mga example niya sa atin. Yung pagsunod sa Kanya, tapat, totoo, tiwala, may katatagan, diba? Lahat yun. Mapagpanampalataya, mapagpasensya, mapagtiis, may self-control. Kailangan natin yung control sa ating mga sarili para hindi tayo basta-basta makapagsalita ng kasamaan sa ating kapwa. Kailangan natin yung mga yan sa ating mga buhay para magkaroon tayo ng pagpipigil. Diba? Pagpipigil sa ating mga sarili, pagpipigil sa lahat ng bagay, para hindi ka makagawa ng hindi maganda. Anong klaseng pagpipigil? Maraming kasamaan, di ba? Sa pagnanakaw,
Kapag maninipula, sa pangangalo niya, sa pangahalay, sa paggawa ng kasuklam-suklam ng mga gawain, yung mga gumagawa ng pangkukulam. Naku po, wala na yan, hindi na, void na lahat yan dahil hindi na yan pinahintulutan ng Panginoon. Ay, nag-react ang Panginoon. Nag-react yung Holy Spirit ko. Dahil ayaw niya kung tandaan natin yung mga gumagawa ng mga ritual na yun, kung gaano kabigat ang mga pangkukulam o mga anong ginagawa nila, kung gaano kabigat ang binigay nyo doon sa kapwa nyo para kulamin nyo o ritual gagawa kayo na para mapasama yung kapwa, ganon din kabigat ang ibabalik sa inyo. Tandaan natin yan dahil ang Panginoon alam niya ang bawat niloloob ng ating isipan at puso. Kaya tandaan natin ang lahat ng yan. Matakot tayo dapat sa Panginoon dahil siya lang ang tunay na makapangyarihan. Huwag tayong maging hambog sa Kanya, huwag tayong maging mapagpakumbaba tayo lagi sa Panginoon dahil yan ang itinuturo niya sa atin. Hindi yung maging mayabang tayo, hindi maging mapalalo sa mundong ito. Para tayo sa Kanya, hindi tayo para sa kalaban niya. Kaya nga ginawa niya tayong kawangis niya para maging katulad niya, hindi maging katulad ng kalaban niya. Ayun nandoon pa rin yung maliit na liwanag. Sana 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa. Maka yung hangin na to super hangin, super tawag yan, super wind. Ay di lahat ng malalaking building dyan ay tumba lahat kay pag umihip yung malakas na hangin. So, syempre hindi lang mabubunot ang mga puno. Kahit gaano katatag, kayang-kaya ng Panginoon itumba ang mga yan kung gagamitan niya talaga ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang katulad. Hindi katulad ng kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Ang kapangyarihan ng Panginoon walang hanggan. At pinakamalakas to pag ginamit niya talaga ng todo-todo sa kanyang kaputan sa atin. Pag ginamit niya ng todo-todo sa ating kapalaluan ay talagang lahat tayo parang katulad ng ipa. Lumilipad lang tayo. Para tayong ipa na lumilipad, parang papel nilipad dahil tingnan mo to pinipigil sa bawat sulok ng daigdig para hindi umihip sa lupa ang hangin. Pag yan ay inano na ng Panginoon sa atin, katapusan na talaga nating lahat. Kaya ngayon pa lang tanggapin na natin ang Panginoon, magbagong buhay na tayo. Kung ano yung ipinapangaral sa atin, sundin natin. Dahil para yun sa ikabubuti natin, ikakaayos natin, ipagpatawad natin sa Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan at huwag na tayong magbalik sa mga maling nagawa natin. Kung gusto nating manatili sa Panginoon, maging matatag ang ating pagtitiwala sa Panginoon, huwag na tayong bumalik. Dahil ihuhulog ka doon sa kalaliman na may apoy na may asupre na walang hanggang paghihirap, walang hanggang kahiyawan, walang hanggang pasakit. Iiyak ka ng iyak, hihiyaw ka ng hiyaw doon sa kailaliman. Gusto mo ba yon mangyari sa'yo? Kailan pa tayo magbabago? Kailan pa tayo gigising? Kailan pa tayo? Lahat ng mga nandito nakasulat ay nangyayari noon. Gusto pa nating mangyari muli. Ma-repeat na naman. Repeat na nga ating mga pagkakasala o ulit-ulitin pa rin ang ating balik-balik dito, balik doon, balik sa pagkakasala. Gusto nyo ba yung ganun? Maya tayo sa Panginoon. Ang laki ng kahihiyan natin. Hindi tayo makatingin sa Panginoon pagka ganito. Hindi talaga natin siya matititigan sa ating nakakahiyang gawain sa ating mga kapwa, sa ating mga sarili, sa mga ginagawa nating pagkakamali sa Panginoon. Hindi tayo makakatitig sa kaliwanagan ng Panginoon. Dahil sa sobra nating makasalanan, mga palalo. Ganyan na tayo ngayon Sobra nag-evolve nga naman.
Ayun, tandaan natin ang mga inuutos sa atin ng Panginoon, ang mga tuntunin niya para sa atin. Siya nagpakahirap, naging tao siya, alam niya ang buhay ng nagtitiis, nagpakahirap, alam na alam niya yun. Kaya, ang mga nagtitiis at hanggang wakas, ay may gantimpala para sa kanya. Hindi niya ba nabatid yun? Ay yung mga maluwag sa buhay na walang ginawa kundi hinahayaan lang yung kapwa niya, hindi siya tumutulong, ay mahuhulog sa kalaliman. Hari naman tayong lahat. Kaya nga gusto niya ipangaral natin tong lahat para tayong lahat magkaroon ng awareness para hindi na tayo gumawa ng pagkakamali. Dahil hindi niya itinutulot sa atin na gumawa tayo ng pagkakamali. Pag biglang dumating ang katulan ng Panginoon sa atin, saan tayo mapupunta? Dalawa lang naman ang mapupuntahan natin. Hanggat hindi pa tayo nagbabago, ayan ilang beses na itong pinapabasa sa akin. Ay, may patutuo nga pala. Kagabi, ang baho ng amoy ng nalanghap ko dito sa aming pamamahay sa loob, ang baho. Parang guma. Tapos, nanalangin ako. Tapos, alam nyo, ang binigay sa aking mensahe, come. Naiyak ako doon. Come. Yun ang binigay niya sa aking mensahe. Sana magbago na tayo dahil habang wala pa yung katulan ng Panginoon para tayong lahat ay maligtas. Kawawa talaga tayo pag winas out na ng Panginoon ng mundo. Wala tayong ibang mapupuntahan, dalawa lang ang mapupuntahan natin. Sa kanya o sa kalaban niya, dalawa, mamili tayong lahat, mamili tayo kung ano ang gusto natin. Ito, nakasulat dito, nag-aantay na lang matatakan yung mga sinugo ng Panginoon, ng mga lingkod ng ating Diyos. O, di ba? Pag natatakan na ang lahat, opo. Kaya, ngayon pa lang, ay nag-react yung Holy Spirit ko. Ngayon pa lang, dapat magbago na tayo. Tumalikod na tayo sa lahat ng kasamaan sa mundong ito dahil hindi niya pinapahintulot sa atin na tayo mapahamak, tayo mapalalo. Gusto niya tayong mabuhay kasama niya, pero anong ginawa natin? Tinalikdan natin, na-reject natin ang mga katuruan ng Panginoon. Hindi ba tayo naawa tayo? Nakakaawa ang tayong lahat kung hindi tayo maligtas. Nakakaawa, no? Pag pinatupad niya yung ang lakas-lakas pa naman ng kung magsalita ang Panginoon, parang talagang kulog, kasing lakas ng kulog. Nakakaawa tayong lahat kung hindi natin to damhin yung mga kautusan niya na tayo magbago, lumayo sa kasamaan sa lahat ng mga binigay niyang mga tuntunin sa atin. Ano bang mga kasamaan na ayaw niya sundin natin? Yung mga pagnanakaw, mga manipula, manluloko, sisinungaling, mamamatay tao, pangungurap, lahat ng klase ng kasamaan, pangangalunya, pangahalay, nakasulat naman dito, mga pandaraya, yun. Ang dami-daming kasamaang binigayng halimbawa, lalo na ngayon, nag-i-evolve na ang kasamaan. Kung hindi tayo magbalik loob, at natapos na yung mga pagtatak doon sa mga lingkod ng Panginoon, wala na. Tandaan natin, bigla-bigla ang pagdating ng Panginoon. Katulad ng kisap mata o panganganak. Ang panganganak, sa panganganak, pakiramdam sa yung malapit ng manganak ang isang babae, bigla, di ba? Walang sabi-sabi. Kaya, wipe out tayong lahat kung hindi tayo magbago dahil ang pagdating ng Panginoon katulad ng kisap mata, katulad ng ganun lang. Hindi siya nagsasabi kung kailan o kaya walang pag natapos na to. Kaya nga
Puspusan nating ipangaral ang mga salita ng Diyos habang may panahon pa tayo at may panahon pa rin tayong magbago. At huwag na tayong bumalik sa kasamaan dahil mapupunta talaga tayo doon sa kawalang hanggang katapusang apoy na may kahalong asupre, kumukulong. Mapupunta tayong lahat doon kung hindi tayo magbago. Depende lang doon sa mga may tatak ng Panginoon. Yung talagang naglilingkod sa Kanya at yung talagang nagtitiwala at matatag na nananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, maging mabuting tao sa kapwa, lahat-lahat ng mga kaugalingan ng Panginoon. Nagtiis tayo hanggang sa Kanyang pagdating. Pag hindi, nasa sa atin. Malaya tayong pumili kung anong gusto nating pipiliin. Kaya nga binibigay niya to sa atin para ipangaral sa iba. Ipangaral sa lahat-lahat ng tao sa buong mundo para malaman natin ang kahalagahan ng Panginoon sa ating lahat. Mahalaga tayo sa Panginoon dahil tayo ay kawangis niya. Buhay na buhay. Buhay ang salita ng Panginoon at buhay rin tayo para sa Kanya. Kaya gusto niyang tayong lahat ay maligtas. Kung ayaw niyong maligtas, di nasa sa inyo pa rin yan. Kayo ang pumili niyan, kaya hanggang wakas. Dahil ang pagdating ng Panginoon, tandaan natin, bigla-bigla lang. Kaya gusto niyang tularan natin siya. Naiiyak ako dito kasi umaano siya dito. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa Dahil sobra-sobra na nga naman ang kasamaan ng tao. Tapos gagawa pa kayo ng isang imahe na maging Diyos, maging tagapagturo sa ating lahat. Samantalang may Diyos naman tayong buhay. Buhay tayo para sa Kanya. Kaya nga tayo ang binigyan niya ng imahe katulad niya para tayo ang magsalita, hindi yung gawa ng tao na walang kabuluhan. Walang yun. Dahil hindi yun pwedeng gawa ng Panginoon ng magpakailanman na buhay. Dahil yun ay gawa ng tao. At wala yung pakiramdam, wala yung pandama, wala ron. Ang meron lang sa kaya, yung mga basic lang na ginawa sa Kanya, yun lang. Yan ang totoo. Papayag ba kayo? Pag dumating ng ganong panahon, baka mamaya kasabay rin noon, dumating ang Panginoon, wala na. Nasa huli na ang pagsisisi. Kailan pa binigyan tayo ng chance ng Panginoon na magbago, magsisi na, simulaan na dapat tayo ngayon pa lang. Lumapit na tayo sa Panginoon, itakwil na natin ang lahat ng kasamaan. Hindi nyo ba na yun? Tingnan mo. Kahit ako, naiiyak ako lalo na hindi ko alam kung sino ang maligtas sa ating lahat. Naiyak ako dahil binigyan niya ako ng mensaheng ilang beses na niya yan binigay sa akin. Ngayon ko lang yan sinabi. Ilang beses na sinabi yan sa akin. Salamat po sa inyong mga nakikinig, mga gwapo-gwapa, may gumika. Salamat sa inyo. Sana tanggapin na natin ang magsisi na tayo para hindi mahuli ang lahat. Salamat po. Amen po. Kapayapaan para sa lahat at na may maligtas tayong lahat.